Napansin mo ba kung gaano kaiba ang Gen Z? Mas bukas silang magsalita tungkol sa anxiety, mas mabilis silang magtanong ng bakit, at mas pinapahalagahan nila ang pagiging totoo kaysa sa pagpapanggap. Lumaki sila sa mundong hindi natahimik, isang mundong puno ng notifications, impormasyon, at patuloy na pagbabago. Madalas silang tawaging sensitibo, minsan ay hindi naiintindihan. Pero sa ilalim ng lahat ng label na yon, may mas malalim na kwento. Ito ang psychology ng Gen Z, ang henerasyong hinubog ng awareness. Lumaki ang Gen Z na ang internet ay hindi lang libangan. Ito ay bahagi ng kanilang realidad. Sa mga platform tulad ng TikTok at Instagram, natutunan nilang ipahayag ang sarili, mag-explore ng identity at makita kung paano sila nakikita ng iba. Pero may kapalit ang palaging nakikita. Ang bawat post ay parang salamin. Ang bawat scroll ay may kasamang paghahambing. Sa psychological na aspeto, nagkakaroon sila ng mataas na self-awareness. Minsan nakakatulong, minsan nakakapagod. Isa sa pinakamalaking katangian ng Gen Z ay ang pagiging bukas sa usaping mental health. Hindi na tabu ang pag-uusap tungkol sa burnout, trauma, at boundaries. Marami sa kanila ang lumaking nakikita na normal lang ang humingi ng tulong at kilalanin ang sariling emosyon. Natuto silang sabihin na, okay lang na hindi ako okay. Pero ang pagiging mulat sa nararamdaman ay may bigat din. Kapag mas nararamdaman mo, mas malalim mo ring dinadala. Isa pang mahalagang aspeto ay ang kanilang exposure sa mga global na issue. Hindi sila lumaki sa limitadong balita, lumaki sila sa real-time na impormasyon. Mga usapin tungkol sa klima, ekonomiya, at pagbabago sa lipunan ay bahagi ng kanilang araw-araw na nakikita. Dahil dito, marami sa kanila ang may malalim na pakialam sa mundo. Pero kasabay nito ay ang tahimik na pagod. Parang may responsibilidad silang unawain ng lahat, kahit minsan ay nakaka-overwhelm. Pinapahalagahan din ng Gen Z ang authenticity. Mas gusto nila ang totoo kaysa perpekto. Hindi sila madaling humanga sa imahe lamang. Mas mahalaga sa kanila ang sincerity. Para sa kanila, ang tagumpay ay hindi lang pera o status. Ito ay kapayapaan ng isip, meaningful na relasyon, at pakiramdam na totoo ka sa sarili mo. Pero may isang paradox. Sila ang pinaka-connected sa henerasyon, ngunit marami ang nakakaramdam ng kalungkutan. Ang online connection ay mabilis pero hindi palaging malalim. Maaaring maraming kausap pero may pakiramdam pa rin na hindi lubos na nauunawaan. Ang Gen Z ay napaka-adaptive. Sanay sila sa pagbabago, bagong teknolohiya, bagong trends, bagong paraan ng pamumuhay. Mabilis silang matuto at mag-adjust. Ngunit ang patuloy na pag-a-adjust ay nakakapagod din. Parang laging kailangan sumabay sa agos. Malinaw din ang kanilang pagtingin sa boundaries. Hindi nila nakikita ang pagtanggi bilang kahinaan, kundi bilang paraan ng pagprotekta sa sarili. Mas handa sila magsabi ng hindi kung kinakailangan. Ito ay indikasyon ng mas mataas na emotional awareness. Sa pinakaugat nito, ang Gen Z ay naghahanap ng kahulugan. Hindi sapat sa kanila ang simpleng pagsunod sa nakasanayan. Gusto nilang maintindihan kung bakit nila ginagawa ang isang bagay. Gusto nilang maramdaman na may purpose ang kanilang buhay. Isipin mo ang lumaki sa mundong mabilis ang takbo kung saan ang bawat balita ay agad mong nakikita. Kung saan ang paghahambing ay isang swipe lang ang layo. Ito ang realidad na kinagisnan ng Gen Z. Hindi sila mahina, sila ay tumutugon lamang sa mundong mas komplikado kaysa dati. Ang Gen Z ay simbolo ng pagbabago mula sa pananahimik patungo sa pag-uusap, mula sa pagtitiis patungo sa pag-unawa sa sarili, mula sa pagsunod patungo sa paghahanap ng kahulugan. Natuto silang yakapin ang emosyon, magtanong at mag-adjust. Ang pag-unawa sa kanila ay pag-unawa rin sa direksyon ng hinaharap. Sa dulo, marahil ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan niya ito, ang Gen Z ay hindi lang isang henerasyon. Sila ay salamin ng isang mundong nagbabago at ng tapang na harapin ang realidad ng may kamalayan. May isang tahimik na katotohanan tungkol sa Gen Z na madalas hindi napapansin. Marami sa kanila ang lumaki na parang laging may background noise ang mundo. Hindi lang literal na ingay, kundi emotional na ingay. Mga balitang nakaka-stress, mga opinyong nagbabanggaan online, mga expectations na parang walang katapusan. Dahil dito, natutunan nilang maging alerto. Hindi lang sa paligid, kundi sa loob ng sarili. Parang laging may bahagi ng isip na nagmamasid, nag-aanalisa, nagpoproseso. Sa psychology, ang ganitong estado ay maaaring magdulot ng heightened awareness. Ibig sabihin, mas mabilis nilang napapansin ang pagbabago sa mood ng isang tao, ang tensyon sa isang sitwasyon, ang mga subtle na signal sa pagkikipag-ugnayan. Ito ang dahilan kung bakit maraming Gen Z ang mahusay sa emotional intelligence. Pero may kapalit ang pagiging ganito ka-aware. Minsan, mahirap magpahinga ang isip. Parang kahit tahimik ang paligid, may tumatakbong dialogue sa loob. Isa rin sa mga dahilan
dahilan kung bakit tila mabilis mapagod ang Gen Z ay ang tinatawag na decision overload. Sa nakaraang mga henerasyon, mas malinaw ang landas. Mag-aral, magtrabaho, bumuo ng pamilya. Ngayon, napakaraming posibilidad. Anong career, anong lifestyle, anong paniniwala, anong version ng sarili ang ipapakita. Ang kalayaan ay maganda pero maaari rin itong maging mabigat dahil ang bawat desisyon ay parang may kasamang pressure na pumili ng tama. May malalim din silang relasyon sa konsepto ng self-worth. Hindi na lang ito nakabase sa achievement. Mas nakatuon ito sa pakiramdam na tanggap at naiintindihan. Kaya kapag nakaranas sila ng rejection, online man o sa totoong buhay, mas ramdam nila ang epekto. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil mas bukas sila sa emosyon. Isa pang mahalagang aspeto ay ang kanilang pagtingin sa trabaho. Para sa maraming Gen Z, ang trabaho ay hindi lang paraan para kumita. Ito ay dapat may kahulugan. Gusto nilang maramdaman na ang ginagawa nila ay may kontribusyon, hindi lang sa kumpanya kundi sa sarili at sa lipunan. Ito ang dahilan kung bakit mas handa silang umalis sa environment na hindi healthy. Hindi dahil tamad, kundi dahil mas malinaw sa kanila ang halaga ng mental well-being. Mayroon ding tinatawag na quiet resilience sa Gen Z. Sa labas, maaring mukhang nagdududa o nag-overthink, pero sa loob, marami sa kanila ang may matibay na kakayahang magpatuloy kahit hindi sigurado. Natuto silang mag-navigate ng uncertainty at ito ay isang uri ng lakas na hindi laging nakikita. Sa relationships naman, mas pinapahalaga nila ang emotional safety. Mas bukas silang pag-usapan ng feelings, boundaries, at expectations. Hindi na sapat ang simpleng presensya. Mahalaga ang pagiging emotionally present. Gusto nilang maramdaman na naririnig at nauunawaan sila. Ngunit may isa pang tahimik na hamon. Ang pakiramdam na kailangan nilang ma-figure out ang buhay ng mas maaga. Dahil sa exposure sa success stories online, minsan ay nagkakaroon ng pressure na dapat may direksyon ka na kaagad. Kapag hindi pa malinaw ang landas, maaaring pumasok ang self-doubt. Parang may tanong na paulit-ulit, am I doing enough? Isipin mo ang isang henerasyon na lumaki na may access sa halos lahat ng impormasyon, na nakikita ang tagumpay ng iba sa loob ng ilang segundo, na may kakayahang magsalita pero minsan ay may takot na hindi marinig. Ito ang emosyonal na landscape ng Gen Z. Hindi ito simpleng buhay, ito ay patuloy na pag-adjust sa mundong mabilis magbago. Sa kabila ng lahat, may malaking lakas ang Gen Z, ang kakayahang mag-reflect, ang tapang na kilalanin ng sariling sugat, at ang willingness na baguhin ng mga lumang patterns na hindi na nakakatulong. Ito ang dahilan kung bakit marami sa kanila ang nagiging agents of change sa pamilya, sa trabaho, at sa lipunan. Marahil, ang pinakamahalagang maunawaan ay ito. Ang Gen Z ay hindi lamang produkto ng teknolohiya. Sila ay produkto ng isang panahon na puno ng kontradiksyon, konektado pero minsan malungkot, mulat, pero minsan pagod. May boses, pero minsan nagdududa. At sa pagharap nila sa mundong ito, natututo silang balansehin ang pagiging totoo sa sarili at ang pagharap sa realidad. Kung minsan, ang kanilang katahimikan ay hindi kawalan ng pakialam. Ito ay pagpuproseso. Kung minsan, ang kanilang pag-atras ay hindi pag-iwas. Ito ay pag-aalaga sa sarili. At kung minsan, ang kanilang mga tanong ay hindi pagrebelde. Ito ay paghahanap ng mas malalim na kahulugan. Kung umabot ka hanggang dito, marahil may bahagi ng kwentong ito na nakausap ka rin. Maaaring may naiintindihan ka tungkol sa Gen Z o baka may naiintindihan ka tungkol sa sarili. Sa isang mundong patuloy na nagbabago, mahalagang patuloy din tayong matuto, makinig, at magmuni-muni. Kung nagustuhan mo ang ganitong uri ng malalim at makabuluhang usapan tungkol sa psychology, human behavior, at mga kwentong sumasailalim sa totoong buhay, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-like ang video, at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod nating mga paglalakbay sa pag-unawa sa isip at damdamin. At kung may naiisip kang tao na makakarelate dito, ibahagi mo rin sa kanila. Baka ito ang pagninilay na kailangan nila ngayon. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod, patuloy lang tayo magtanong, umunawa, at lumalim.